Hindi ko akalaing ang simpleng paglipat sa isang lumang bahay sa probinsya ang magiging simula ng pinakamasamang nightmare ng buhay ko. Alam mo yung feeling na parang may nakatingin sa likod mo pero kapag lumingon ka, wala naman tao? Yung pakiramdam na yon. Huwag niyong hintaying maranasan yung ng personal dahil hindi na kayo makakabalik sa dating normal na buhay niyo. Ako si Marco at 3 linggo na ang nakalipas mula noong binili namin ang bahay ng mga anino sa isang malayong barangay sa Cavite. Murang-mura lang ito, sabi ng real estate agent. Foreclosed property daw nila. Pero alam naman nating lahat kapag masyadong mura ang isang bagay, may kapalit yon. At sa kasong ito, ang kapalit ay ang sanity ko. Ang bahay ay malaki, matanda at puno ng alikabok. Amoy lupa at basang kahoy ang bawat sulok. Pero ang pinaka nakakaakit para sa akin noon ay ang malaking vintage mirror na nakatayo sa gitna ng hallway, direkta sa harap ng aking kwarto. Ginto ang frame nito, may mga ukit na parang mga kamay na umahawak sa salamin. Nakakapanga ang ganda nito, pero may something wrong sa pakiramdam kapag tumitingin ako dito. Parang hindi lang ito ordinaryong salamin. Parang may buhay ito. Noong unang gabi, okay lang naman lahat. Nag-unpack kami ni Sarah, asawa ko. Masaya kami kasi finally may sarili na kaming tahanan. Pero noong ikalawang gabi, nagsimula ang mga kakaiba. Nakaupo ko sa sala, nagbabasa ng libro, habang si Sarah ay nasa kusina nagluluto ng hapunan. Bigla kong narinig ang tunog ng paa sa ikalawang palapag. Tumigil ang tunog sa tapat ng aking kwarto. Tumingin ako sa hagdan. Walang tao. Baka daga o kaya naman ay umiihip lang ang hangin sa mga lumang tabla ng sahig. Pero bigla, napansin ko ang salamin sa hallway. Nakailaw ang maliwanag na bombiya sa kisame, kaya malinaw ang refleksyon ng buong hallway. Nakita ko ang sarili kong refleksyon na nakaupo sa sofa, hawak ang libro. Normal lang. Pero may isang detalye na nagpapakrol ng balat ko. Sa salamin, may isa pang tao sa likod ng refleksyon ko. Lumingon ako agad sa likod ko. Wala. Si Sarah lang ang papalapit galing sa kusina, dala ang tray ng pagkain. Marco, handa na ang dinner. Tumingin ulit ako sa salamin. Nawala na ang ibang tao. Ako lang ulit ang nakikita, mag-isa sa sofa. Nakakainis. Bulong ko sa sarili ko. Siguro stress lang to sa paglipat. Hindi ko sinabi kay Sarah. Ayoko namang matakot siya agad-agad. Pero sa loob-noob ko, alam kong may mali. Hindi lang yun imahinasyon. Dumaan ang mga araw at lalong lumala ang sitwasyon. Ang bahay na dating tahimik, ngayon ay parang puno ng mga bulong na hindi ko marinig ng malinaw. Ang hangin ay laging malamig kahit mainit-init ang panahon sa labas. At ang salamin? Ang salamin ang sentro ng lahat ng takot. Every night, ganun na lang ang routine. Kapag dumadaan ako sa hallway papunta sa banyo, ramdam kong sumusunod ang mga mata ko sa salamin. Hindi ko mapigilan ang tingin ko doon. At every time na titingin ako, parang iba ang ekspresyon ng refleksyon ko. Minsan, tila mas malungkot. Minsan, tila galit. At minsan, tila ngumingii ng sobrang lapad kahit ako ay seryoso o natatakot. Isang gabi, halos ikadalawa na ng madaling araw, hindi ako makatulog. Mainit ang pakiramdam ko. Bumangon ako para uminom ng tubig. Dahan-dahan akong lumabas ng kwarto. Madilim ang hallway. Yung ilaw sa kisame ay flicker ng flicker parang pinaglalaruan. Habang lumalakad ako papunta sa kusina, napansin ko na bukas ang pinto ng banyo. Hindi ko naaalalang binuksan ko yun. Pumunta ako doon, laghilamos ako ng muka parang magising. Pagtayo ko at pagtingin sa maliit na salamin sa banyo, normal lang ang nakikita ko. Pagod na muka, may eye bags. Pero paglabas ko sa banyo at pagdaan sa malaking salamin sa hallway, doon ko nakita ang katotohanan na nagbago sa lahat. Tumigil ako. Nang laki ang mga mata ko. Sa salamin, nakatayo ang refleksyon ko. Pero
Hindi siya gumagalaw kasabay ko. Ako ay napatigil sa takot. Pero ang refleksyon ko sa salamin, humakbang siya pasulong. Lumapit siya sa surface ng salamin, parang gusto niyang lumabas. Ang ekspresyon niya ay walang emosyon. Dead eyes. Sira ang ngiti. Ano? Ano ka? Bulong ko. Nanginginig ang boses. Biglang tumawa ang refleksyon. Walang tunog ang tawa niya sa unang tingin, pero biglang pumutok ang ingay sa loob ng ulo ko. Hindi mo ba alam, Marco? Sabi ng refleksyon, gumagalaw ang bibig nito kahit wala akong binibigkas. Ako ang tunay. Ikaw ang peke. Takot na ako. Gustong-gusto kong tumakbo papuntang kwarto ni Sarah, pero parang may invisible force na humahadlang sa mga paa ko. Napilitan akong manood habang ang refleksyon ko ay unti-unting nagbabago. Ang damit niya ay naging sira at dugo-dugo. Ang balat niya ay naging maputla at nabulok. Parang isang multo na galing sa impyerno. Sarah! Tawag ko, pero hindi lumalabas ang boses ko. Gusto kong sigawan si Sarah na gisingin, pero parang nakasil ang bibig ko. Sa loob ng salamin, tumingin ang monstrong refleksyon pabalik sa kwarto ni Sarah sa dulo ng hallway. Then, tumingin ulit siya sa akin. Dapat sanang ikaw ang nandito sa loob, sabi niya. Palit na tayo. Hinawakan niya ang salamin mula sa loob at sa shock ko, lumabas ang kamay niya. Tunay na kamay. Nabasag ang surface ng salamin. Help! Finally, nakasigaw ko, pero late na. Humakbang palabas ang refleksyon. Malamig ang hangin na dala niya. Amoy kamatayan. Tinulak niya ako pabalik, direkta sa direksyon ng salamin. Habang tinutulak niya ako, napansin ko ang detalye na hindi ko napansin dati. Ang frame ng salamin? Yung mga ukit na kamay? Gumagalaw na sila. Hinihila nila ako papasok. Huwag! Please! Sarah! Sigaw ko habang hinihila ako ng mga kamay na gawa sa kahoy at anino. Napansin ko na habang hinihila ako papasok sa salamin, ang mundo sa labas ay naging distorted. Ang kulay ay nawawala, parang old film na nasira. At ang pinakakatatakutan, nakita ko si Sarah na lumalabas sa kwarto niya. Inaalog-alog ako dahil sa ingay. Marco, anong nangyayari? Tanong niya. Gusto kong sabihin sa kanya na tumakbo, na huwag niyang lapitan ng hallway. Pero nasa loob na ako ng salamin. Nasa kabilang side na. At mula sa pananaw ko ngayon, nakikita ko ang sarili kong katawang sa labas. Yung katawang tinutulak ko kanina, hindi na yun ako. Yung refleksyon na lumabas ngayon, siya ang may hawak ng katawan ko. Siya ang may hawak ng buhay ko. Tumingin ang Marco sa labas kay Sarah. Ngumigi siya. Isang perpektong ngiti. Isang ngiting hindi ko kayang gayahin noon pa man. Wala namang problema, mahal, sagot ng Marco kay Sarah. Natulog lang ako at may nightmare. Pasensya na. Yinakap ni Sarah ang Marco. Yinakap niya ang monster. Habang ako, nasa loob ako ng salamin, sumisigaw, tumatalon, sumasalampak sa glass wall, pero walang nakakarinig, walang nakakakita. Para sa kanila, ako lang ang refleksyon. Ako lang ang anino sa salamin. Mula noon, wala na akong kontrol. Nanonood lang ako. Araw-araw nakikita ko ang buhay nila ni Sarah. Nakikita ko ang Marco na kumakain, nagtatrabaho, nakikipag-usap sa mga kapitbahay. Perpekto siya. Mas masaya pa nga siya kaysa sa tunay na Marco noon. Wala nang stress, wala nang pagod. Parang ideal na version ako ng sarili ko. Pero may mga oras na ginagawa niya ang mga bagay na hindi ko gagawin. Minsan, habang nag-iisa siya sa harap ng salamin, habang ako ay nanonood sa kanya sa loob ng salamin, titiganin niya ako. Titiganin niya ang refleksyon niyang tunay na Marco ngayon. At sasabihin niya sa akin ang mga sikreto. Alam mo, Marco, bulhon niya habang nagtutoothbrush at ako ay nakatigil sa likod niya sa loob ng salamin. Mas maganda palang maging peke. Sa labas, lahat ay umaasa sa akin. Doon sa loob, wala kang responsibilidad. Ikaw lang ang manonood. Ngumiti siya, tapos tinapon ang toothbrush. Biglang nagbago ang tono niya. Naging seryoso at nakakakilabot. Pero minsan, naiinip din ako.
Naiinip akong makitang sumisigaw. Kaya nga binili ko tong bahay. Hindi para sa atin, Marco, kundi para sa koleksyon ko. Koleksyon? Anong ibig sabihin niya? Dumating ang gabing iyon na hindi ko makakalimutan. Dumating si Sarah sa hallway. Medyo late na. Pagod siya sa trabaho. Lumapit siya sa salamin para ayusin ang buhok. Ako ay sumigaw sa loob. Sarah, huwag mong titignan. Takbuhan mo ang bahay. Monster to. Pero siyempre, hindi niya ako naririnig. Tinignan niya ang sarili niyang refleksyon sa salamin at doon ko nakita ang pinakamatinding takot. Sa refleksyon ni Sarah sa salamin, may dalawang Sarah. Yung isa, ang tunay na refleksyon niya. Pero yung isa pa, isang Sarah ng ngumingiting na masama. May mga mata na itim, walang pupil. Ang ikalawang Sarah sa salamin ay dahan-dahang humakbang palapit sa glass, tulad ng ginawa ng Marco noon. Tumingin ang Marco sa labas kay Sarah. Mahal, puntahan mo rin ang kwarto mamaya ha. May sorpresa ako, sabi niyang sweet. Tumanggo si Sarah, hindi aware na ang refleksyon niya sa salamin ay handa nang lumamon sa kanya. At doon ko na-realize ang twist, ang pinakamasakit na katotohanan. Hindi lang ako ang biktima. Hindi lang ako ang nahuli sa trap. Ang salamin na to, ito ay isang pinto. Isang pinto na nagdadala ng mga entity mula sa kabilang dimensyon papunta sa ating mundo. At ang tanging paraan para makapasok, kailangan nilang palitan ang refleksyon ng isang tao. Pero bakit ako? Bakit ako ang pinili? Biglang lumabas ang boses ng Marco sa loob ng isipan ko, kahit nasa labas na siya. Dahil ikaw ang una kong nakita, Marco. Pero hindi ka espesyal. Lahat ng nakatira sa bahay na to, lahat sila nasa loob na. Ang mga dating may-ari, nasa loob. Ang kapitbahay na namatay noong nakaraan, nasa loob. Kami ay isang army na naghihintay ng turn nilang lumabas. Tumingin ako sa paligid ko sa loob ng salamin. Sa dilim ng baklaran ko, maraming mga anino ang nagsimulang lumitaw. Mga mukhang pamilyar, mga mukhang nakita ko noon nang lumipat kami. Sila lahat nakatigil, nakatingin sa akin, at ngumingiting ng pare-pareho. Welcome to the club, Marco, sabi ng lahat sabay-sabay. At ngayon, Marco, oras na para humanap ng bagong member. Si Sarah na ang susunod. Habang pinapanood kong lumalapit si Sarah sa salamin para ayusin ang buhok niya, napansin ko na ang refleksyon niya ay hindi na sumusunod sa galaw niya. Ang refleksyon ni Sarah ay tumitingin na sa akin. At halip na takot, may kilay na itinataas siya. Parang nag-aanyaya. Join us, Marco. Bulong ng refleksyon ni Sarah sa loob ng salamin. Napaisip ako, tama ba sila? Sa loob ng 3 linggo, nakita ko ang stress ni Marco. Nakita ko ang hirap ng buhay. Dito sa loob, tahimik, madilim, pero payapa. At habang hiniila na ng mga kamay sa frame ang bagong biktima, si Sarah papunta sa loob, napansin ko na ang Marco sa labas, humakbang siyang palayo sa salamin. Iniwan siya si Sarah na mag-isa sa harap nito. Tumingin ang Marco sa kamera. Oo, sa inyo, sa mga nanonood ngayon. Ngumiti siya, yung ngiting puno ng kaba at tagumpay. Kayo naman, sino sa inyo ang susunod? Tignan niyo ang salamin niyo ngayon. Sure ba kayong isa lang ang refleksyon niyo? Tumingin ako sa sarili kong kamay sa loob ng salamin. Nagsimula na itong maging transparent. Parang unti-unti na akong nawawala. Parang natutunaw na ako sa dilim. At sa huling sandali bago tuluyang mawala ang consciousness ko, napagtanto ko ang pinakamalaking twist ng lahat. Hindi ako si Marco. Ako ang refleksyon na pumasok sa loob ng 1 taon na ang nakaraan. Yung Marco na lumabas noon, patay na siya sa tunay na buhay. Aksidente sa trabaho. Pero hindi alam ni Sarah. Dahil ang nasa bahay nila ngayon, ako yun. Ang monster. Ang refleksyon na nagpunwaring tao. At ang tunay na Marco, yung nasa loob ng salamin kanina, siya ang bagong prisoner. Siya ang bagong audience. At kayo na ang susunod na manonood. Kung naririnig nyo ang tunog ng paa ng nasa likod nyo, huwag nyong lilingon.
Kung nakikita nyo ang salamin nyo ngayon at may dalawang refleksyon, takbuhan nyo na ang bahay. Dahil kung huli na, papalit na kayo ng lugar. Kayo na ang magiging refleksyon at kami na ang mamumuhay sa buhay nyo. Good night mga ka-horror. Matulog na kayo, pero tandaan nyo, baka may nakatingin sa inyo mula sa kabilang side ng salamin. Huwag niyong kalimutang i-like at subscribe kung gusto niyong manatiing buhay. Habang buhay pa kayo.